Yun po ang sagot doon sa tanong nung kanta, what have I done to deserve a love like this? Ano, wala tayong magagawa, wala tayong ginawa para mahalin tayo ni Lord. Minahal lang talaga niya tayo. Amen? Ang tawag po doon ay grace. Pag isabi ng malakas, grace. Pag sinabing grace, yan po ay undeserved favor, undeserved love of God. Sige po, bago tayo magtuloy-tuloy sa pakikinig ng salita ng Panginoon, announcement lang, pagpasok po ng February, yung mga susunod nating mga Sundays ay medyo magkakaroon po ng changes, pero hindi yung 10 a.m. saka 3 p.m. So, tuloy pa rin yung usual natin, 10 a.m. saka 3 p.m. Ako pa rin po yung mag-i-speak. Pero pagdating po ng 5:30, ayun po, magkakaroon po tayo ng guest speaker sa mga susunod na mga linggo ng September. Bakit? Ang gagawin po natin doon ay ipag-iimbita natin ng mga kaibigan, mga kapamilya, para po sila makapakinig ng salita ng Panginoon. So sa mga Sundays na yon ay meron tayong mga guest speaker. Okay? So ito po ay para sa mga bisita at ang atin pong para naman po sa pakikinig ng salita ng Panginoon, pagkain nating spiritual, of course, yung pa rin, 10 a.m. at 3 p.m. At yung 5:30 lang, maiiba lang po ng konti kasi nga meron tayong guest. Ang unang guest speaker natin this coming Sunday ay si Pastor Junel Liwanag. Okay? So, magandang mapakinggan siya ng inyong mga mahal sa buhay, ng inyong mga kaibigan, para marinig ang kanyang kwento. Alam natin kung sa mga nakakakilala sa kanya, ang kulay ng kwento ng mamang ito, dating isang sikat na modelo, at ngayon nga po ay binago ng Panginoon ang kanyang buhay at naglilingkod siya sa Panginoon. Ano po? Tapos naman, sa susunod pa na Sunday, ay magkakaroon tayo ng isa pang guest. Sa second Sunday, yun naman ay si Pastor Alvin Bondok. Okay. Nakakakilala naman na sa inyo yung iba sa kanya. Siya naman ay kasama natin sa network natin na of course nasa showbiz din. Actually, ang kanyang negosyo ay siya ay supplier ng mga talent sa GMA. So pumunta kayo kasi baka ma-discover kayo, ha? Hindi. Hindi. Para marinig din natin yung kanyang testimony kung paano sa kabila ng tukso, ng kasikatan, ganyan, kasi pwede naman siya sumikat pero pinili niya talaga na maglingkod sa Panginoon. Okay? Hanggang ngayon naman yata parang may labas-labas pa rin siya, pero para lang mapagbigyan yung mga kaibigan niya, no? Pero yun nga, no? So yun ang muna gagawin natin sa mga susunod na Sundays ng February. Of course, attend pa rin tayo sa service na inaatenan natin. Pero if you want to join us, magdala tayo, make sure lang may dala tayong kaibigan. May dala tayong tao, mga mahal sa buhay, na gusto nating mailapit sa Panginoon. Clear ba yon, mga kapatid? Okay? Ngayon, halimbawa, puno tayo, paano? Doon na lang kayo sa labas. Ha? Basta importante papasukin natin yung ating mga bisita. O kaya tingnan natin kung makapag-overflow tayo doon sa taas. Okay? Kung kulang pa rin sa taas, sa Victory Mall yung ibang overflow. Okay, sige po, yumuko tayo lahat at manalangin tayo. Lord, we thank you for your word. Hinihiling namin ang inyong pagpapala, ang inyong pangungusap po sa amin, at ang salita nyo, Panginoon, ay lubos na maging totoo sa mga buhay namin. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen at amen. Nehemiah. Okay, buksan natin ang ating mga Biblia, or you can look at the screen. Nehemiah. Pag isabi ng malakas, Nehemiah. At patuloy nga nating pinag-uusapan ngayong buwan na ito, yun nga yung mga pangalan na mayroong ya sa dulo. Bakit? Kasi nga ang ya ay shortcut ng pangalang Yahweh. At ang Yahweh ay ang pagpapakilala ng Panginoong Diyos na kanyang pangalan sa Old Testament. Okay? So, andyan yung mga pangalan na may mga ya. Andyan nga sina Jeremiah, di ba? Andyan nga sina Isaiah, at kung sino-sino pa. Ngayon nga yung mga pinag-uusapan natin na mga pangalan ngayong month na to. Pero hindi basta maiya, ay tatalakayin naman natin kasi ang tinitingnan lang natin, yung mga ganoon ang pangalan, mayroong ya ang pangalan nila sa dulo, daladala nila sa kanilang pangalan, ang pangalan ng Panginoon, pero kitang-kita mo naman sa kwento ng kanilang buhay na nagkatotoo yung kanilang pangalan. Maliwanag? So maganda yon, di ba? Ganda, no? Na yung pangalan mo sinasa pamuhay mo. Tama? Kung maganda pangalan mo, sinasa pamuhay mo dapat. Mas maganda yon, right? Hello, tama ba?
mga kapatid. Halimbawa, ang pangalan mo, Jaira. Di ba? Yung mga ganyang pangalan eh. No? Yung kinakanta natin kanina, ibig sabihin nun ay provider. Pag Jehovah Jireh o Yahweh Yire, yun naman ay, ang ibig sabihin naman nun, the Lord provides. Okay? So, ibig sabihin, kung pangalan mo Jaira, mukhang maganda yun, nararanasan mo talaga provision ni Lord. Tapos hindi lang yun, ikaw din nagpo-provide, nakakatulong ka sa iba. Di ba? Ang ganda ng ganong pangalan, right? Sino gusto magpalit ng pangalan? Okay, ano pa ba? Kung pangalan mo ay Lovely o kaya Love, maganda pangalan, tama? Baka ang dami mong kaaway. Pero wag mo na sobrahan, baka ang dami mo rin naman love life. Baka sobra ka naman ng kakapamuhay ng iyong pangalan. Kung pangalan mo ay Rich, sinong gustong ipangalan yung pangalan na Rich dyan? Sinong gustong ipangalan yon? O, di ba? By the way, yung mga magulang dyan, ingat naman kayo sa kapapangalan sa inyong mga anak, ha? Baka mamaya ang ganda-ganda ng pinapangalan nyo. Di ba? Pinangalanan mong Angel, tapos kung mura-murahin mo, kaya kung pagalitan mo, di ba? Ang tigas talaga ng ulo mong Angel ka. Pag ganun, dagdagan nyo na lang yung pangalan ng Pollen, ha? Pollen Angel. Ganyan, no? Tingnan natin ang Nehemiah chapter 2, verse 1 hanggang verse 3. No? Sabi po niya, in the month of Nisan, so month of Nisan, ang kasunod niyan ay month of Mitsubishi, month of Suzuki, yan. No? In the 20th year of King Artaxerxes, when wine was before him, I took up the wine and gave it to the king. Now I had not been sad in his presence. Pakisabi ng malakas, sad. Ano ba ang ibig sabihin ng pangalang Nehemiah? Well, galing yan sa salitang nehe, galing sa salitang nakam, nang ibig sabihin ay he comforted. At ngayon, to be short nga, comfort. Pakisabi ng malakas, comfort. So pag sinabing Nehemiah, ang ibig sabihin niyan, the Lord comforts. O kaya Yahweh comforts. The Lord comforts. Pakisabi ulit ng malakas, comfort. At dito pa lang, makikita ninyo na yung pangalan ni Nehemiah na tungkol sa comfort ay makukonek nyo agad doon sa salitang sadness. Right? Doon sa kalungkutan. So si Nehemiah, nung oras na to, siya ay nagsisilbi sa hari. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ng hari. Bakit? Kasi pag ikaw cupbearer, ikaw yung tagabigay ng inumin ng hari, napakahalaga na trabaho nun. Ibig sabihin, nasa kasalalay sa iyo ang buhay ng hari. Kasi pag nilason ang hari, pag may lason ang inumin ng hari, patay ang hari. Kaya sabi nila, isa sa ginagawa ng cupbearer, bago niya ipainom sa hari yung alak, ay titikman niya muna. Siyempre, hindi sa the same cup. Maaring ilalagay niya sa maliit na kupita, tapos titikman niya, para kung may lason, siya muna ang mamamatay. Ganon yun, ano? So, ibig sabihin, ang taas ng kanyang posisyon, pinagkakatiwalaan ng hari. Tapos dito nga, nung pagkakataong ito, magsaserve siya ng alak sa mahal na hari, kaso napansin ng hari, ay siya po ay malungkot. No, kasi sabi po niya, now I had not been sad in his presence. Tingnan niyo ang susunod na verse. Verse 2, sabihan niyo nga ako magbasa. And the king said to me, why is your face sad, seeing you are not sick? This is nothing but sadness of the heart. Then I was very much afraid. No, so nakita ng hari, napansin siya, bakit ganyan ang itsura ng pagmumukha mo? Bakit ganyan? Bakit ang lungkot ng itsura mo? Sabi ng hari, wala ka namang sakit. Pag ganyan, sabi niya, yan ay sadness of the heart. So si Nehemiah, nung marinig niya yung hari, sabi, he was very much afraid. Bakit? Kasi nga, pag yung hindi natuwa ang mahal na hari, at ang hari dito, si King Artaxerxes, no, isa sa mga matitinding mga hari ng kasaysayan, so kapag hindi natuwa sa kanya, pwede siya actually na ipapatay kahit sa oras na yon mismo. So he was so afraid. Pero ganun pa man, nagsalita itong si Nehemiah. At sabi po niya ay verse 3, so I said to the king, let the king live forever. Why should not my face be sad when the city, the place of my father's graves, lies in ruins and its gates have been destroyed by
fire. Sabi niya, mahal na hari, nalulungkot po ako. Ang ikinalulungkot ko po ay dahil po yung siyudad na pinanggalingan ko, yung Jerusalem, ay wasak-wasak. Yung lugar na kung saan nakalibing ang aking mga ninuno ay wasak-wasak at hirap na hirap ang kanilang kalagayan. At mula nga dito na nag-umpisa kung paano na si Nehemiah ginamit ng Panginoon para nang sa ganon ay maitayo ang mga pader ng Jerusalem. Okay? Yung pong buong Nehemiah ay tungkol sa pagpapatatag ulit ng siyudad na Jerusalem. Ngayon mga kapatid, pakisabi ulit ng malakas, comfort. The Lord comforts. Pag sinabing comfort, ano ba yan? Well, ang comfort, ganito. Pwedeng sa kalooban, comfort ng iyong kalooban. Pero pwede rin comfort ng kalagayan. Ano uli? Kalooban, saka kalagayan. Pwede comfort ng kalooban at komportable na kalagayan. Yon ang tinutukoy ng kwento nitong si Nehemiah. Tingnan nyo muna ang 2 Corinthians 1 verse 3. Ano naman ang sinasabi ng New Testament tungkol sa ating Panginoong Diyos? Okay, basahin nga ng malakas. Come on, my feelings. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. Wow. Ano raw si God? God of all comfort. The Father of mercies and God of all comfort. Ama ng lahat ng kahabagan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Of course, sa Tagalog, I don't know kung may mas iba pang Tagalog word, pero ginagamit natin kasi aliw. Pero tingin ko, ang salitang comfort, mas malawak pa kaysa sa aliw. Kasi pag sinabing aliw, ay pwedeng pampagaan ng kalooban, di ba? Kahit papaano ay pampabigay sa iyo ng kapayapaan, ng kagalakan. Kaya malawak talaga ang salita na comfort. Kung sa kalooban. Pero ganoon din naman, pag comfort sa kalagayan, of course, pampaayos, pampaganda ng ating mga kalagayan sa buhay. Maliwanag? Okay, so dalawang bagay mula rito, mga kapatid. Ano ba ang comfort na binibigay ng Panginoon? The Lord o Yahweh comforts in, number 1, sadness. Pag-isabi ng malakas, sadness. Saan tayo binibigyan ng comfort ng Panginoon? Well, kay Nehemiah, he was so sad, no? At yun nga, naging kwento ng kanyang buhay, binigyan siya ng comfort. Pag sinabing sadness, pwedeng ito ay sadness for self, pwedeng sa ating sarili. At normal naman yun, di ba? Sino rito ang nakakaranas ng lungkot? Come on, tingnan nyo ngayon katabi nyo kung mukhang malungkot. No? Malungkot ka ba? Of course, sadness comes and goes. Di ba? Ganun naman talaga yung buhay. Nakakaranas tayo ng kalungkutan. Okay? Ganito muna, mga kapatid. Of course, mayroon tinatawag na chronic sadness. Pag chronic, ibig sabihin nun ay pangmatagalan. Kaya po pwedeng yan ay depression. May kapatid na anxiety, mga ganyan. Pag ganon, baka kailangan natin help ng experts, kailangan natin ng doktor siguro, ng counseling, ng therapist, no? May mga ganong mga sitwasyon. Pero yung iba naman ay hindi naman talaga siya yung klase ng sadness na kinakailangan ng gamot o kinakailangan ng special treatment. Mayroong mga sadness na talaga lang dumarating sa buhay natin. Bakit? Kasi mayroong mga sadness na hindi lang chronic, may mga sadness na physiological. Pag sinabi mong physiological, kasi base sa nararamdaman ng katawan mo. Di ba sino rito sa inyo kapag pagod parang feeling mo parang malungkot ka rin? O sino rito pag gutom para kang malungkot? Pero di ba, meron tinatawag na halimbawa sa babae, meron tinatawag na postpartum depression. Di ba? Narinig niyo ba 'yon? Although hindi ko pa naranasan 'yon, narinig ko lang. Yung kapag bagong panganak daw, di ba, nakakaranas ng postpartum depression, no? Natural daw na may mga babae na pagkapanganak ay parang di maintindihan, ba't gano'n? Ba't lungkot nila? No? Kasi dahil sa pinagdaanan ng kanilang katawan na nakakaapekto sa kanilang emosyon. So mayroong kalungkutan na physiological, okay? Meron din namang mga kalungkutan na situational. Pag-isabi na malakas, situational. Sad ka, bakit? Kasi mayroong sitwasyon na hindi maganda. Nawalan ka ng mahal sa buhay, of course malungkot ka. Natural 'yon, di ba?
nagkaroon ka ng malaking problema, of course malungkot. So mayroong mga situation na nagdadala o nagkukos ng lungkot sa buhay natin. Pero ito pa mga kapatid, mayroong kalungkutan, whether we like it or not, spiritual. Bakit? Sabi ng Bible, many are the sorrows of the wicked. No, many are the sorrows of the wicked. Na pag tayo ay nabubuhay sa kasalanan, di natin maintindihan bakit parang ang lungkot ng buhay ko. Kasi wala kang joy of the Lord. Walang joy of your salvation. No, parang malungkot. Tapos mayroong kasamang natural na lungkot, yung kalooban mo na dahil nga sa kasalanan ay nagmumorn, napipighati, no? Umiiyak ang iyong espiritu na hindi mo alam pero yun pala ay gawa ng kasalanan. Anyway, ang point dito, sari-sari yung mga causes ng sadness. Pero ngayon nga, ang Panginoong Diyos, siya po yung Diyos na nagbibigay ng comfort. Amen? So pwede kang lumapit sa Kanya, ilapit mo sa Kanya yung iyong mga concerns, ilapit mo yung iyong nararamdaman, magsumbong ka sa Panginoon, magkwento ka kay Lord kasi nakikinig siya. And He is a God, He is our God who gives us comfort. Lagi siyang andyan, lagi natin siyang matatawagan. Amen? Pero ngayon, ganito mga kapatid, no? Hindi lang sa self, hindi lang para sa sarili, yung sadness na yan, at mayroon pang isang legit na uri ng sadness na gusto ng Panginoon, minsan talaga, at talaga itinutulot niya, minsan pa nga natutuwa siya na mayroon tayo noon. Anong sadness yon? Yung sadness for others. Okay, for others. Anong sabi ng Bible? Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis kayo sa mga tumatangis, makiluha kayo sa mga lumuluha. Sabi po niya, so ibig sabihin, ito po yung klase ng sadness na nagsisimpatize. Pagkasabi ng malakas, sympathize. Simpatyahan nyo naman ako, pakilakasan. No? Pagkasabi, sympathize. Parang ampatay, ganun. Okay, pag sinabing sympathize, ibig sabihin ay yung nararamdaman mo ang nararamdaman ng iba. Di ba? Kapag sinabing sympathize, nilalagay mo yung iyong sarili sa kanilang kalagayan. May mas malalim pa nga dyan, sabi nila ay empathize. Di ba? So, importante po ito. Ngayon, ito actually yung kalagayan na ni Nehemiah nung oras na to. Of course, mayroon siyang lungkot na para sa kanyang sarili kasi nga dahil sa kanyang koneksyon sa Jerusalem. Pero higit sa lahat, nalulungkot siya sa oras na to, hindi para sa kanyang sarili lang, kundi para sa ibang tao. At alam niyo mga kapatid, may mga pagkakataon na ganon that we mourn, that we become sad for the sake of other people. Yung ganon, tingnan niyo po itong, balikan lang natin yung background, Nehemiah chapter 1 verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Tingnan niyo po itong pangyayari dito. The words of Nehemiah, the son of Hokaliah. Now it happened in the month of Kislev, in the 20th year as I was in Susa, the citadel, that Hanani, one of my brothers, came with certain men from Judah. And I asked them concerning the Jews who escaped, who had survived the exile, and concerning Jerusalem. So andun siya sa kanyang lugar, sa palasyo ng hari, may dumating na mga galing pa sa Israel, pumunta sa kanyang lugar, at nagtanong siya sa kanila, kumusta yung mga naiwan na mga kababayan natin? Kumusta yung mga Israelita? Verse 3, ano ang sagot nila? Pakibasa na malakas. And they said to me, the remnant there in the province who had survived the exile is in great trouble and shame. They were in great trouble and shame. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates are destroyed by fire. So sabi nila, kawawang-kawawa yung mga tao doon. Tapos yung buong syudad, naku, walang pader, yung lahat ng gate, talagang sunog-sunog, talagang giba yung syudad. Naku, kawawa yung mga tao doon. Alam po ninyo, nung unang kapanahunan, yung mga syudad napakahalaga yung mga pader-pader. Di ba? Kasi nga, bakit? Ang mga labanan nga noon, lang, tagaan eh. Di ba? So, pag may mga sasakop sa'yo, hindi sila basta-basta makakalapit sa iyo kung mayroong pader. Hindi ngayon, siyempre, mayroon ng drone,
Di ba? Hindi ngayon siyempre meron ng mga eroplano, pero noon napakahalaga yung pader. Ang China nga di ba? Hindi lang pinakuran ang isang syudad Binakuran mismo halos yung buong bayan nila, buong bansa nila ng Great Wall, right? Kasi importante ang pader. So ipinapakita nito na talagang kahabag-habag ang kalagayan ng mga Israelita, lalo na may mga may mga katabi silang mga lahi, mga ibang mga bansa na nasa paligid nila na galit sa kanila. No? So, kawawa yung mga Israelita. Kaya nga, ang kwento ni Nehemiah ay tungkol sa pagtatayo ng pader ng Jerusalem. So ito, si Nehemiah nahabag. Si Nehemiah ay umiiyak. Bakit? Dahil nga sa kanyang sadness for other people. At sabi ko nga kanina, yung ganitong klase ng sadness, ito ay legit. Ito ay isang bagay na mahalaga rin na maramdaman natin sa buhay natin. Amen? Verse 4, ituloy lang muna natin yung verse 4. Sabi dito, as soon as I heard these words, I sat down and wept and mourned 4 days. Ilang araw akong nag-iiyak sa Panginoon. And I continued fasting and praying before the God of heavens. So talagang ipinanalangin ko silang mabuti. Mga kapatid, no, yun nga, sadness for, not just for self, sadness for others. Maybe may mga magulang dito na nakakaramdam ka ng ganon. Nakakaramdam ka ng sadness of heart pag nakikita mo yung iyong anak na mayroong hindi magandang nangyayari sa kanya. Diba? Natural yun sa mga magulang. Maybe yung isang anak nakakaramdam ng sadness of heart pag nakikita niya yung kanyang mga magulang away ng away. Di ba? Maybe, bilang isang mahal sa buhay, mayroon kang concern siyempre sa mga kapamilya mo, may nakikita kang hindi magandang kalagayan nila, hindi magandang nangyari sa kanila, pwedeng sakit, pwedeng matinding problema, kahit na hindi mo naman personal na problema, pero natural nagkakaroon ka ng sadness of heart. Di ba? Pwedeng kahit sa kaibigan, sa mga taong malalapit sa'yo, na okay ka naman, wala ka naman personal na problema, pero pag nalaman mo na mayroon silang pinagdadaanan na ganito, affected ka. Ang tawag doon, sadness of heart. Hindi mo personal, hindi mo naman talaga problema, but because you care, nakakaranas ka ng sadness of heart. Maliwanag? Hello, maliwanag ba? So, nangyayari pala yun. Nangyayari yun, mga kapatid. Now, tingnan nyo itong verse na to sa Matthew 5 verse 4. Matthew 5 verse 4, sabi po ng Panginoong Jesus, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Ang ibig sabihin niyan, una, ay pwedeng ang tinutukoy ay mourning na na-realize mo may kasalanan ka, pinagsisihan mo yung kasalanan, and of course, you will receive comfort from the Lord. Pero another meaning of that is sympathizing. Sympathizing mourning. Yung ikaw nakikisimpatya ka sa iba, naawa ka sa iba, you care. At dahil dyan nararamdaman mo yung lungkot nila. Nalulungkot ka para sa kanila. Umaring sila, hindi sila nalulungkot sa kanilang kalagayan kasi hindi nila alam yung kanilang, kung anong dapat ikalungkot doon. Halimbawa, nakikita mo sila malayo sa Panginoon, mahal mo sa buhay, hindi lumalapit sa Panginoon. Alam mo, kailangan nila si Lord. Ikaw ang nalulungkot para sa kanila. Pero sila hindi nila feel yun. Right? Pero ang maganda, sabi ng verse na to, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Because you are mourning for them, you are praying for them, itinataas mo sila sa Panginoon, ipinapanalangin mo sila, at yung mourning mo na yan ay magdudulot, at balang araw makikita mo yung mga taong ipinapanalangin mo, halimbawa anak mo, mahal mo sa buhay, gusto mo silang lumapit sa Panginoon, ngayon you will see the joy, or you will have the joy of seeing them walking in the Lord. Makikita mo sila na sumusunod sa Panginoon, makikita mo sila na aayos ang kanilang buhay. Yung pinagmumurn mo dahil sa kapipri mo para sa kanila, makikita mo, mas nagiging maganda yung buhay, yung kwento ng buhay nila. No? At yun pala ang isang ibig sabihin that we shall be comforted. Amen? So ang Panginoon gives us comfort in sadness. Pakisabi ulit ng malakas, sadness. Number 2, in suffering. Yahweh comforts in suffering. Ano ang ibig sabihin naman nito? Yun nga yung kalagayan. Hindi lang siya nagbibigay ng comfort sa ating kalooban, nagbibigay siya ng comfort sa ating kalagayan. No, halimbawa, binigyan, yung dati parang hirap na hirap ka sa sitwasyon mo sa buhay, ngayon naging mas magaan, naging mas maginhawa ang iyong buhay, ang tawag dyan, comfort. Maliwanag ba? Sino rito gusto ng comfortable life?
Kaya sino rito kaya na mga kabataan ang nangangarap, gusto ko yung mga magulang ko habang tumatanda sila, nagiging komportable sila. Sino may mga kabataan kaya ganon, di ba? Sarap mangarap na ganon, di ba? Pangarapin mo yung mga magulang mo na sana habang tumatanda sila at habang kaya ko na aking sarili, may trabaho na ako, gusto ko komportable naman yung mga magulang ko. Gusto niyo ba ng ganon, mga kapatid? No? Hindi yung habang tumatanda sila, mas lalo ko silang pahihirapan. Mag-aanak ako ng mag-aanak at ipaaalaga ko sa kanila. Habang tumatanda sila, sa kanila pa ako manghihingi ng pang-load. Ganon, no? Huwag naman ganon, mga kapatid. Ha? Dapat ay nagdi-desire tayo ng comfort para sa ating sarili, para sa mga mahal natin sa buhay. Amen? Amen? Sino rito nangangarap ng ganon? Ngayon, pastor, no? Nagko-commute lang ako. Pero balang araw, mamamasada ako. No? Comfort ba yun? O comfort pa rin yun, ha? Kakaroon ako ng sariling kotse, di ba? Nissan na andar, Nissan hindi. Di ba? Kakaroon ako ng bitekleta, di ba? So, hindi nga. So, maganda na nagdi-desire at nagpipray at nag-e-effort para sa mga comfort na gusto natin sa buhay. Amen? Amen? Kaya nga situational po ito, mga kalagayan sa buhay. Ngayon, gusto kong tingnan yung mabuti uli. Balikan natin yung 1 verse 3, Nehemiah 1 verse 3. Sabi niya ay, ano raw ang balita? They were in great trouble and shame. The wall of Jerusalem is broken down and its gates are destroyed by fire. I-compare nyo po ito sa dulo na ng kwento. Siyempre, umpisa to eh. Tingnan nyo yung chapter 12, verse 27, tapos 43. Tingnan nyo to And at the dedication of the wall of Jerusalem, ano ang ginawa nila? Ano ang kanilang dinedicate? Come on. Ano ang dinedicate nila? Dinedicate nila yung wall. Chapter 12. Bakit? Ibig sabihin, tapos na ang construction. Okay? Ibig sabihin, yung sinadya ni Nehemiah mula dun sa kaharian na pinanggalingan niya, humingi siya ng permiso sa hari. Mahal na hari, payagan niyo po ako, gusto kong tulungan na aking mga kababayan, mabait ang hari sa kanya, pinadala siya doon at yung kanyang project na yon natapos niya. At yung wall na to, simbolo ng comfort na binigay ng Panginoon, hindi lang kay Nehemiah, kundi comfort sa lahat ng mga Israelita na nakatira doon. Alam nyo ba? Ito ang matindi dyan. 52 days. In 52 days, nabakuran nila, nalagyan nila ng konkretong bakod yung buong syudad ng Jerusalem. How about that, mga kapatid? No? Tinatanong ko si Engineer Jay kanina, kaya ba ng 52 days bakuran natin ang buong Caloocan? Meron na tayong mixer, meron na tayong mga truck, meron na tayong kung anong mga... Ang hirap eh. Pero alam nyo kung bakit nagawa nila in 52 days? Yung buong syudad. Alam nyo, simple lang. Kasi the God of all comfort helped them. Tinulungan sila ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Hello, amen ba dyan? Diba? So, kasi nga tinulungan sila. So dito, ito na nga, i-dedicate nila ang temple, besought the Levites in all their places to bring them to Jerusalem to celebrate the dedication with gladness, with thanksgiving, and with singing, with cymbals and harps and lyres. So nagtututugan sila. Next verse, tingnan nyo yung, lundag tayo, verse 43. Sabi naman sa verse 43, pakibasa ng malakas, and they offered great sacrifices that day and rejoiced, for God had made them rejoice with great joy. The women and children also rejoiced, and the joy of Jerusalem was heard far away. Grabe lang yung kanilang pagdiriwang, dinig na dinig, nakarating sa malayong lugar. Parang narinig ko ngayon dito noon no? Nakarating sa Caloocan. No? Pero, di ba, tingnan nyo mabuti nagmo-mourn, they were mourning, Nehemiah was mourning, pero they received the comfort of the Lord, and it resulted in them rejoicing. Di ba? Nag-rejoice sila ng matindi. Naging malaking piyesta, naging malaking kagalakan para sa kanila. Bakit? Kasi tinulungan sila ng Panginoon. Amen? Sino rito gusto nyong tulungan kayo ng Lord sa inyong mga kalagayan, hindi magandang kalagayan? Naniniwala ba kayo tumutulong pa si Lord hanggang ngayon? Naniniwala ba kayo doon? No? Alam nyo, minsan ang problema lang natin,
kulang talaga tayo sa paglapit sa ating Panginoon. No? Tingnan nyo itong verse na to. Diyan ba pwede ba pakipakita? Jeremiah 33 verse 3. Gusto kong tandaan nyo itong verse na to kasi ito yung telephone number ni Lord, sabi nila. Hindi 632-333. Ha? Hello? Ano ang telephone number ng langit? Area code? Ano? 333. Okay? 333. Jeremiah 3:33. Ano raw? Sabi niya, call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known. Ano? Sabi ng Panginoon, tumawag kayo sa akin at ako ay sasagot. Hello? Who's on the line, please? And hindi na magtatanong ng ganon si Lord. No? So, pag tumawag ka raw sa kanya, ano raw? Sasagot siya at ipapakita niya sa iyo ang mga dakilang at mga bagay na ni minsan hindi mo pa naranasan, hindi mo pa nakita. Yun pala kapag ang Panginoon tumutulong, kasi ang problema natin, meron tayong mga situations, meron tayong mga sufferings na kinasanayan na natin, tinanggap na natin, parang bahagi na ng buhay natin, hinayaan na natin dyan. So hindi na tayo nag-effort, hindi na nga tayo nagpipray. Kung nagpray ka man, sandali lang, hindi mo pinagpring gaano. Bakit? Kasi para sa atin, parang sanay na tayo dun eh. Di ba? Tinanggap na lang natin, pero alam nyo ba, pag marunong ka lang talagang lumapit sa Panginoon, of course, gawin mo yung part mo kung ano ang kailangan mong gawin, makakakita tayo ng mga bagay na kakaiba. Kakaiba kaysa sa kinasanayan natin. Imagine that, nasanay ka na sa suffering, immune ka na, tinanggap mo na, ganyan na talaga ang buhay mo. No, sa langit na lang ako liligaya, pastor. No? Na ganito na lang talaga ang buhay may asawa, ganito na talaga ang buhay may anak, ganito na lang talaga ang kalagayan namin pagdating sa finances. Ganito na lang talaga yung health namin. So tinanggap na natin lahat. Pero teka muna, there are hidden things, great and hidden things that you have not known. Hindi mo pa alam. Ang dami bang pwedeng magaganda na mangyari kung tayo lang po pala mararanasan natin ang comfort na ibibigay ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Hello, maliwanag mga kapatid? Kasi nga, Yahweh comforts. Tingnan nyo, dun, balikan lang natin ulit yung verse 3. Saan tayo binibigyan ng comfort ni Lord? Comfort from troubles. Di ba? Comfort from trouble. Sabi, they were in great trouble. Pakisabi ulit ng malakas, trouble. Pag sinabing trouble, na binibigyan ka ng comfort, ibig sabihin, trouble eh. So anong ibibigay sa'yo? Bibigyan ka ng mas maayos, di ba, na kalagayan, mas magandang kalagayan, yun ang comfort na tinutukoy dyan. Paglaban sa trouble. Ano ba ang mga trouble? Pwedeng ang buhay ko ay laging mayroong financial trouble. Di ba? Laging mayroong relational trouble. Ang gulo namin. Away kami ng away. Di ba? Ganyan, no? Lagi na lang may problema yung aking hanap buhay. Wala akong permanenteng trabaho. Well, mga troubles, no? Pwedeng may trouble pagdating sa kalusugan. Laging may sakit sa pamilya. Pag may trouble, pagdating sa yung ministry, pagdating sa spiritual life, sari-sari ang mga troubles. Okay? Ngayon, ang maganda, makita natin na si Lord nga kayang humango sa atin mula sa mga troubles. Tingnan nyo ang Psalm 71 verse 20 hanggang 21. Psalm 71, 20 hanggang 21, you who have made me see many troubles and calamities will revive me again. Wow. Pakibasa nga ulit ng malakas yun, mga kapatid. Basahin natin ng malakas. You who have made me see many troubles and calamities will revive me again. Panginoon, patay na ako, pero ibabangon mo ako. Amen? Ano pa? From the depths of the earth, you will bring me up again. Ang down na ako, baon na ako, ang lalim na ng kalagayan ko, ang hirap ng makaahon. Pero, you can bring me up again. Kaya mo akong itayo uli. Verse 21, you will increase my greatness and comfort me again. Wow. Kaya ba ni Lord John? Kaya ba ng Panginoon yon? Kaya. Anumang kalagayan, anumang sitwasyon, kaya tayo nang iligtas ng Panginoon sa lahat ng ating mga troubles. Palakpakan naman natin si Lord dyan, mga kapatid, ha? Kasi nga, yun nga siya no? There are great and many things that you have not yet seen, you have not yet experienced, but God is willing to do those things for you.
Ang alam nyo, kailangan lang minsan natin talaga lumapit sa Panginoon, magtiwala, gawin natin yung part po natin at mararanasan natin, kaya pa palang magbigay ni Lord ng comfort. Kaysa tinanggap ko na lang na ganito. Kaysa ganito na lang kami lagi. Ganito na lang lagi kwento ng buhay. Hindi, kaya pang gumawa ng panibagong kwento ng Panginoon. Amen? Kagaya ng nangyari sa mga Israelita na lagi silang insecure. Imagine mo, wala silang pader, wala silang proteksyon. Lagi silang nag-aalala kung ano ang mangyayari sa kanila, pwedeng gawin sa kanila ng ibang tao. Kaya gano'n, ang hirap ng ganung buhay, no? Yung hindi ka komportable, hindi ka secured, yung bang lagi mong iniisip, ano kaya ang kakainin ko bukas? Okay lang yung tanong mo yun kung ang iniisip mo lang choices. Pero kung ang problema mo, saan kaya ako kukuha ng pambili? Mga ganon, di ba? O di ba? Ang hirap ng ganon, walang security. Right? Pero, iba, kapag ang Panginoon, binigyan ka ng comfort, yung bang, mamimili ka na lang ng uulamin. Di ba? Pagbukas mo ng rep, natatabunan ka ng yellow. Di ba? Kasi, God has made you comfortable at may mga bagay na hindi na issue para sa'yo. Hindi na question para sa'yo. Hindi na question kung may kakainin ka o wala. Hindi na question kung may makakapag-enroll ka o hindi. Di ba? Kasi God has made your life comfortable. Amen? Pwede ba yon? Pwede? So, alam nyo, may mga bagay talaga na willing namang si Lord na gawin. Hindi ko naman sinasabing pare-pareho ang gagawin ni Lord sa atin. Kaya lang sayang naman kung hindi natin nararanasan kasi tinanggap na lang natin yung mga troubles na yan sa buhay. Hello mga kapatid. Ano pa? Shame. Pag-isabi ng malakas, shame. Saan sila niligtas ng Panginoon? Shame. Ang mga Israelita ay andon, naiwan sila doon sa kanilang bayan, yung iba dinala nga dinala sa Babylonia, 'di ba? Dinala sa iba-ibang mga lugar. Pero may mga naiwan nga ng mga Israelita at yung mga naiwan nabuhay nakahiya-hiya. Kinakantsawan sila, pag sila nakikita, pinagtatawanan. Kasi nga siyempre yung nangyaring masama sa kanilang bayan, sila ay mga Israelitang walang sariling bayan, wala sila ng kanilang pagmamalaki. Naging kahiya-hiya ang kanilang buhay. Pero alam nyo, when the Lord gives comfort, the Lord also gives you honor. Diba? Ang Panginoon nagbibigay din talaga na, hindi ka lang sa mayroong sense of security, no? Kundi alam mo, mayroon kang honor. Diba? Hindi ka nabubuhay na, laging ano kaya iniisip nila sa akin. Hindi comfortable yung ganon. Tama? Hello, tama ba? Alam nyo, lalo na sa panahon natin ngayon, napakadali talaga mapahiya. Tama? Hello? Kaya nga, di ba, ang daming takot kay tulpo. Papatulpo kita. Bayaran mo yung pinalood mo ng 20 pesos. Di ba? Ang dami. Bakit? Kasi nga ang takot ng tao, mapahiya. Ano pa? Pagdating sa social media, ang daling mapahiya. Ang daling mamamahiya ngayon. Tama? Ang daling mambas, ang daling mabash. Kunting kibot mo, pag nagkamali ka, yari ka. Alam niyo, ang daming pwedeng ma-embarrassment, ang daming pwedeng mag-cause ng shame. Pero, ang Panginoon, kaya tayong hanguin mula sa mga bagay na nakakahiya. Do you believe in that, mga kapatid? Come on, sino naniniwala doon? Alam mo, kung may nakakahiyang nangyari sa'yo, dati pa, kalimutan mo na pagkatiwala mo na sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, tulungan mo ako na mawala na po yun, mabura na rin yung masamang epekto nun, at magkaroon ako ng panibagong simula. Maging mas maganda na yung mga susunod. Amen? Amen, mga kapatid. Lord, o kaya pag-pray mo, Lord, alisin nyo naman ako sa nakakahiyang kalagayan na to. Minsan may mga nakakahiyang kalagayan, di ba? Tama ba? At sabihin mo sa Panginoon, kaysa tinanggap mo na lang, ganoon na talaga, wala na akong choice. Pag-pray mo, lumapit ka sa Panginoon, Lord, alisin mo naman ako, gusto ko maranasan yung comfort mo, Panginoon, alisin mo ako sa nakakahiyang kalagayan na to, nakakahiyang sitwasyon na to, paulit-ulit na lang ganito. Pag-pray nyo yun, di ba? Halimbawa, Lord, nakakahiya ng mangutang, utang na lang ako ng utang. No? Hindi ako nangangantsaw dito ng may utang. Ano po, ang sinasabi ko lang ay, naiintindihan ko yon na nakakahiya, kaya lang minsan wala kang choice, kundi lumapit sa iba. Tama? Hello, tama ba? Kaya nga, maganda, Lord, tulungan mo ako para makawala naman na ako sa ganitong sitwasyon. Nakakahiya na. Nang sa ganon, balang araw, ako naman magpapautang, kahit di sila nangungutang, o-operan ko sila. Sasabihin ko, kumusta? Kumusta? No? Wala ka bang 5,000 dyan?
Bibigyan kita. No? Di ba? So, iba kasi pag tinatanggal ka ng Panginoon sa kahihiyan. Amen? Lord, away na lang kami ng away dito sa bahay. Alisin mo naman tong nakakahiyang kalagayan namin na to. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Alam pa naman nilang born again na ako. Diba? Ayun, pray for those things na mga bagay na alam nyo na makakatulong para mas maparangalan ang Panginoon sa buhay ninyo. Amen? Pray for vindication even. Pakisabi ng malakas, vindication. Ano ba yung vindication? Yung pag mayroong, halimbawa, napagbintangan ka o iniisip ikaw masama, ikaw yung mali, pero papatunayan ng Panginoon, ikaw pala yung tama, ikaw pala yung mabuti, at sila yung nasa mali. Di ba? Ganon, no? The Lord can vindicate you. Ang daming mga pwedeng gawin ng Panginoon to lift us up from shame. Amen? Sekaraya 1:17, last verse, Sekaraya 1:17. Sabayan niyo ako magbasa. Cry out again. Sabihin mo ito uli. Sabi niya, thus says the Lord of hosts, my cities shall again overflow with prosperity, and the Lord will again comfort Zion and again choose Jerusalem. Yan ang tinutukoy po, na ang Panginoon nagbibigay ng comfort, hindi lang sa kalooban, nagbibigay din siya ng comfort kahit sa ating mga kalagayan sa buhay. Pakisabi ulit na malakas, Yahweh comforts. Tumayo na tayong lahat, mga kapatid. Tawid tayong lahat, no? So, ito po ay last Sunday of August. So, sa September, pagkakaroon tayo ulit ng iba pang mga paksa, iba pang mga topic. Hindi na tayo sa no? Pero gusto ko lang i-remind ulit, mga kapatid, no? Na napakahalaga talaga na ang Panginoon, bilang mga sumasampalataya talaga sa Kanya, we make sure na siya bahagi ng kwento ng buhay natin. Amen? Hello, amen ba? No? Ano ba ulit sabi natin? Ano ba ulit sabi ko? Pangit naman, di ba? Halimbawa, Isaya, tinanggal mo siya. Anong nangyari? O di mag-isa ka na lang, di ba? Binaya, tinanggal mo ang ya. Ano na? Salamin, no? Bini, no? Ano pa? Asaraya, tinanggal mo yung ya. Ano na? O di ba? Di ang asar mo, no? Jedidaya, tinanggal mo yung ya. Anong natira? Jedi, no? So habang buhay, problema mo si Darth Vader. Lagi kang may kalaban. Okay. Nehemiah, tanggalin mo yung ya. Ano natira? O, baka maihi ka na lang dyan, no? Nehe. Hindi, ang point, mga kapatid, ay we make sure na tayo nabubuhay, lumalakad ayon sa landas ng Panginoon. At sumusunod tayo sa Panginoon, minamahal natin siya, pinaparangalan at pinagtitiwalaan sa buhay natin. Amen? Kantayin nga lang natin ulit tong kantang to, pero this time, kasi ang title naman talaga nung kanta, Jireh. Meaning, isa sa katangian ni Yahweh, provider. Pero this time, palitan lang natin yung Jireh ng Yahweh. Amen? Kasi i-conclude natin itong mga pag-uusap na to, na pagkilala na si Yahweh ang ating Diyos, truly He is enough, truly He is always there, truly He loves you, at lagi na mapagkakatiwalaan mo siya sa iyong buhay. Panginoong Diyos, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos na makapangyarihan, nag-iisang Diyos. Totoo nga po, Panginoon, sapat ka. Ikaw ang aming Panginoon na lagi naming kasama, laging andyan, nagmamahal sa amin, tumutulong sa amin, nagbibigay sa amin ng comfort, nagbibigay sa amin ng kaaliwan, nagbibigay sa amin ng lahat ng mga bagay na kailangan po namin, mga bagay na gusto mo para sa amin. Salamat po, Panginoon, niluluwalhati ka namin. At sa oras nga pong ito, nihiling nga po namin, Panginoon, particularly, Lord, would you heal our hearts? Would you free us from our sadness? Kapatid, kung sa oras na to, maring meron ka pa rin, dala-dala mo yung mga, kung ano-anong mga kalungkutan. Pwede ba ipatong mo lang yung iyong kamay sa iyong puso? At lumapit tayo sa Panginoon ngayon because the Lord gives us even inner healing. The Lord gives joy. The Lord gives peace. Panginoon, lumalapit po kami ngayon sa inyo, pinapanalangin namin ang aming mga kalooban, ang aming mga damdamin, ang aming mga puso. Ikaw lang naman po talaga ang makakapagpabago nito. Abutin mo kami, Panginoon. Nihiling namin kung saan mayroong kalungkutan, magkaroon ng kagalakan at ng kapayapaan. Nihiling namin, Panginoon, kung saan may sugat, magkaroon po ng kagalingan. Panginoon, bigyan mo kami ng mas maliwanag na isipan. Bigyan mo kami ng mga tamang pananaw.
At tulungan mo kami, Panginoon, na makawala sa anuman na mga bagay na nagpapalungkot po sa amin. Nihiling namin, Panginoong Diyos, na maranasan namin ang iyong kagalakan, ang kaligayahan na nanggagaling po sa iyo. Ganun po, Panginoon, kaligayahan sa aming mga tahanan, masayang pamilya, pinapanalangin po namin ito. And at the same time, Lord, pinapanalangin namin yung mga kalagayan namin sa buhay. Alam nyo ang mga ito, Lord. At hiniling namin ang pag-abot nyo sa amin. Yung mga areas na kinakailangan namin ng iyong comfort, abutin mo kami, Panginoon. Pwede po ba itaas lang natin ang ating mga kamay if you're praying for something, anumang kalagayan na itinataas mo ngayon sa Panginoon, itaas lang natin ang mga ito, ilapit natin kay Lord. Panginoon, tinataas namin po sa iyo, alam nyo, yung mga areas ng buhay namin, maaring sa finances namin, sa health namin, sa relationship, maaring maging sa spiritual life po namin, Panginoon, abutin mo po kami. Tulungan mo ang inyong mga anak. At maranasan nga po namin, Panginoon, ang comfort na nanggagaling po sa iyo. Ang mas maayos, mas magaan, mas masaya, Panginoon, mas maunlad na pamumuhay, ibigay mo sa inyong mga anak. Iparanas nyo po ito sa amin, Panginoon. Marami pong salamat. At tinatanggap nga po namin sa iyo, mula sa iyong mga kamay, Panginoon, ang mga bagay na ibibigay mo pa sa amin sa mga susunod na mga araw. Panginoon, pinapanalangin namin lahat ng mga bagay na narinig namin nitong buwan po na ito, ay magkaroon nga po ng katotohanan sa mga buhay namin. May we always find you to truly be our helper. May we always enjoy your love and see ourselves as someone who is so loved, Panginoon, talagang mahal na mahal mo po kami. At makita nga po namin lagi, anuman yung mga gustong pang ipaabot sa amin, that you are the Lord who builds us up. You are our Yahweh, our builder. Pinopromote mo kami, Panginoon, dinidevelop mo kami. Patuloy mo kaming baguhin, Panginoon. Patuloy mo kaming ayusin. And Lord, yun nga po, pinapanalangin namin yung comfort ninyo na maghari sa kanya-kanyang puso, maghari sa aming kani-kanyang mga buhay at tahanan. Thank you, Lord. Gamitin mo rin kami to bring comfort to other people. Salamat, Lord, at basbasan mo po kami ngayon. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pagliwanagin ng Panginoong Diyos ang kanyang mukha sa inyo at maging mapagbiyaya siya sa inyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo at maranasan nyo lagi ang kanyang pagsama, ang kanyang kabutihan at ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng araw ng inyong buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.